Good day! Welcome to J1 Kainta. We hope that you enjoy attending our worship service. To guide us in today's message, let us welcome with the J1 Family Club, the Messenger of God, Pastor John Casalia. It's the first Sunday of the year 2016. Amen. Pagpasensyahan nyo na po ang boses ko. Nag-concert po ako kagabi. Hindi po ako nag-imbita. Kaya yan namamalat po. Pero biyaya po ng Lord, patuloy ang gawain ng Diyos. Amen po. Amen. For the glory of the Lord Jesus Christ. Okay. So, this is the first Sunday of the year of 2016. And muli, mula sa pagbabakasyon, nagkita-kita po tayong muli dito sa bulwagan ng Panginoon upang siya'y purihin at upang kumain ng ating espiritu mula sa kanyang salita. Amen po ba? Okay, Sunday is a very special day for each and every one of us. Naniniwala po ako because ang Sunday po para sa atin ay sa Thanksgiving and celebration. Amen po ba? Okay. At itong mga nakaraang linggo, Christmas, tapos yung pagdaan ng New Year, ito po yung ating ginagawa. Magsa-celebrate tayo, kaya kaliwat kanan, kabilaan, meron nag-iimbita na merong kainan, merong party, hindi po ba may bigayan? Because we are giving thanks to the Lord and we are celebrating His goodness. Tama po ba yun? Amen. Ngayon po, after po ng Christmas, after po ng New Year, may tanong po ako. Kamusta na po ang alkansya natin nitong bagong taon? Okay. So injured na po ba? May injury na ba po ang finances? Nag-iisip na po ba tayo ng, eto na lang ang pera. Amen po ba? Okay. The very reason kung bakit po tayo nag-celebrate Christmas po is because of the birth of our Lord Jesus Christ. We are celebrating and commemorating the birth of our Lord Jesus. Tapos po, yung New Year po, I believe po, ako po kasi paniniwala ko, and I believe ito paniniwala na lahat. Kaya tayo nagse-celebrate ng New Year kasi nagpapasalamat tayo doon sa doon sa binigay ng Lord sa nakaraang taon. Diba? Super blessed. Meron mga nagdaan ng mga pagsubok, nagtagumpay tayo. Hindi po ba? It's a Thanksgiving. It's also celebration of the coming year ahead that is full of promise. Amen po ba? Diba po? Kaya po sinasabing manigong bagong taon. Kasi ang bagong taon po ay punong-puno ng pag-asa. Amen po ba? Amen po. Naririnig po ba ako dyan sa likod? Amen po. Okay. So, kung ito'y pagpapasalamat, ang ating mga ginawang parties, mga celebration, at kung ito ay pagsa-celebrate, I don't believe na will ni Lord na pagkatapos nating magpasalamat sa Kanya, maghihirap tayo. Amen po. Kayo po ba, sa tingin po ninyo, pagkatapos nating magpasalamat sa Panginoon, ay wala na? Ubus na? Ubus na ang pagpapasalamatan natin? Hindi po ba? Ang gusto ng Panginoon ay mas masaganang buhay. Kaya nga sabi sa John 10:10, I have come to give you life and life to its fullest. Di ba po yan sabi ng Lord Jesus Christ sa atin? So, dati po, hindi pa po mananampalataya. Kasi po ang birthday ko ay January. I believe na, tapos ang Pasko, tapos ang bagong taon, walang pera, tapos hindi pa dadating, gitna wala pang sweldo ang bagsak ng birthday ko. Sabi kong ganyan, ang birthday ko ay dry. Wala akong i-expect na handaan. Kasi katatapos ng gastusan at wala pang dumadating na sahod. Pero ngayon, hindi po. I do not believe that the Lord wants us to suffer poverty. Amen. I want to tell you this. Gusto ni Lord yumaman ka. Amen. Sino gusto nun? Aba, gusto ni Lord yun. Gusto ni Lord yumaman ka. At sinasabi po, Deuteronomy chapter 8, verse 18. Please flash it po.
Subalit, alalahanin ninyong, sige nga po, pakideclare po nating lahat para po, we are speaking the word of God from the heavens above. Sige po, sabay-sabay po. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh ng inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kita niyo po yan? Ang inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Gusto ng Lord, yumaman ka, kapatid. Amen? Amen? So, bakit? Kasi nangako siya at titiyakin niya na matutupad ang pangako niya. And now, we are going to start 2016 the right way. We are going to claim the promise to come. We are going to claim the promise of the Lord na tayo ay payayamanin niya. Amen? Sino gusto po nun? Amen. So, let's all close your eyes and pray. Heavenly Father, we love you and we know that you love us. Panginoon, nakasulat, nangako ka sa aming mga ninuno. Kay Abraham, kay Jacob, at kay Isaac, na kami ay pagyayamanin mo. At Lord God, hindi namin ito magagawa sa sarili naming lakas. Kaya sa oras na ito, hinihiling ko ang pagsama mo sa amin. Ang bawat isa sa amin ay magkaroon po ng desire na ikaw ay sundin at ang salita mo na nanggaling dyan sa kalangitan ay mangyari dito sa lupa sa aming mga buhay. Panginoon, salamat dahil tunay na ibinigay mo na sa amin ang lahat. Nasa bawat isa sa amin ay isang binhi ng kamanghamanghang mga bagay na ikaw ang nagtanim. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, kaya niya ibinigay sa atin ang mga salita niya para magawa natin ang magtagumpay sa ating buhay. Amen po ba? Kaya nga po tayo ay nagbabasa ng Bible. Kaya po tayo nagdi-devotion. Kaya po tayo nandito at nakikinig na salita ng Diyos. Kasi po para magamit po natin ang kanyang mga salita. Nang sa ganon, ito pa yung magamit natin sa buhay natin at makakasiguro po tayo, meron tayong success, meron tayong prosperity. At yan po ay sinabi nga po sa Joshua 1:8, hindi po ba? Itali daw natin. Ang alalahanin natin ang kanyang salita, pagbulay-bulayan, araw at gabi, nang ito ay ating malaman at ating maisagawa. Amen po. Para daw po, ito ay magbibigay sa atin ng tagumpay at paglago. Yun po ang nais ng Panginoon. At ngayon, this first Sunday of 2016, we are going to claim the promises of God, and that one of His promise is to be fruitful in the financial area of our lives. So we are going to pursue the first fruits blessing. Okay. So, ayan na naman. Pasa na naman ng taon, ang pag-uusapan natin ay first fruit. Pero, the first fruit blessing is really a wise way to claim the fruitfulness that God wants us to have in our financial areas. And we are going to read from one of the book of wisdoms in the Bible, okay? Dapat wise po tayo. And we are going to look at one of the book of wisdoms in the Bible, and that is in the book of Proverbs. So sabi po dyan, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Okay. Ang sabi po ng Lord, those who honor me, I will honor. Pagka daw tinaas natin ang Lord, itataas din tayo ng Lord. Amen po. Pagka po inuna natin ang Lord, uunahin din tayo ng Lord. Amen po. So, pag inuna natin ang Lord, ibig sabihin, hindi mo natin inisip yung ibang bagay, yung ibang tao, yung sarili natin. Pero ang una na sa ating isip ay siya. Ibig sabihin, binibigay natin sa Kanya yung highest honor na maibibigay ng tao.
Okay, so what is the first fruit offering? Sabi doon, every first fruit of the ground is offered to the Lord just as the firstborn of the animals. Okay, ang lahat daw ng una ay kailangang ibigay sa Panginoon dahil ito ay pagmamayari ng Panginoon. Ang lahat ng ginagawa po natin ay may kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. At ang sabi nga po, ang Panginoong Hesukristo ang first fruit ng resurrection. So, this is a feast. Ang first fruit offering po is a feast. It's a first fruit feast, harvest feast, na ginagawa na in-establish po ng Panginoon. Take note po, ang Panginoon po ang nag-establish nito at ito'y ibinaba niya upang gawin ng Israel. Amen po. At nangyari po ito, nag-fulfillment po ito noong pong si Jesus Christ ay nag-resurrect. Kasi si Jesus Christ po yung namatay at unang nabuhay na magmuli. At itong promise na to ay ibinibigay sa atin dahil po tayo po mga mananampalatayan tumanggap sa Panginoong Jesus ay mabubuhay na magmuli sa kanyang muling pagbabalik. So, celebrating the first fruit is not just claiming the promises of God with regards to the financial areas of our life, but it is claiming the promise of resurrection from the Lord Jesus Christ. Okay. So, lahat ng first para kay Lord. Okay. So, alam na po natin na mga first fruits po, ang nasasakop nito ay ang mga ani na nauulit. Dahil hindi naman po tayo farmers, or kung may mga farmers man po dito at nagbebenta ng kanilang mga ani, okay, ang ating po pinagpapalit-palit ngayon ay monetary, pera po, hindi po ba? So, ang mga examples po is income, yung unang sweldo, baon sa mga mag-aaral, padala ng OFW, yung mga padala ng ating mga minamahal sa buhay abroad, mga anak, mga asawa nasa abroad, ganyan, or kaya pension po. Ito po ang nasasakop ng first fruit. Ang hindi naman po nasasakop ay papasko, pag-graduate, minsan ng bigay ng kamag-anak. Kasama din po pala is yung halimbawa po within this year nagkaroon kayo ng increase sa sweldo. Yan po. Yung increase po, halimbawa, ang sweldo po ninyo kada linggo, example lang po ay 1,000. Tapos po, the following month, in-increasean kayo, naging 1,500. So yung 500 po, that is first fruit. It is included in first fruit po. Amen po. Magkaroon kayo ng bagong negosyo nitong taon na to at yung unang kita po ninyo, that is first fruit. Magkaroon kayo ng trabaho within the year at yung unang sweldo nyo, that is first fruit. Yung una po. Okay po. So sa mga nagtatrabaho na po talaga, yung unang sweldo po this year, that is first fruit. Amen po. Naunawaan po ko anong first fruit. Amen po. Narinig po ba ako sa likod? Gising pa po ba kayo lahat? Amen. Praise God. So, alam na natin to. Every year pinag-uusapan. Pero ano ba talaga ang first fruit? Paano ito makakatulong sa pag-increase ng ating financial status? Okay, I want to share you the wisdom of the first fruits. Okay? First fruits is giving our best to the Lord, not our leftovers. Amen? Giving our best to the Lord, not our leftovers. Okay po. So, what is the wisdom of first fruit? Okay. What is a first fruit? A first fruit is a seed of praise celebrating God's blessings. Okay? Sabi po dyan sa Exodus 23:16-19, ipagdiriwang din ninyo ang pista na pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. Okay po. Naniniwala po ako na wala po dito ang hindi binless ng Lord. Meron po ba dito hindi nakakatanggap ng blessing kay Lord? Wala po So all of us has a reason to praise the Lord and celebrate His blessings. Amen po ba? The very fact po na tayo po ay niligtas, nakakilala sa Panginoong Jesus, tinanggap siya sa ating buhay at nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, that is a blessing. And that is one reason na tayo po ay magkakaroon ng pagpe-praise sa Kanya. That is a reason na masasabi natin, praise the Lord.
Amen? I am blessed. Amen? Amen po ba? Okay. And so the first fruit offering ay isang binhi ng pagdiriwang. Okay? Katulad ng paggastos natin noong mga nakaraang linggo dahil tayo nagpapaparty. This is one of the ways na parang nagpapaparty tayo sa Panginoon that we are offering, Lord, I am celebrating because you have blessed me in my life. Amen. So, tandaan po natin, a first fruit is a seed of praise. Because of the blessings of the Lord. Amen po. Amen. Parang tulog pa po yung iba. Kayo po, pakikalabit nga po yung katabi nyo. Huy, gising. Gising. Galaw-galaw din pag may time. Okay po. So, next, what is a first fruit? A first fruit is a seed proclaiming gratitude to God's faithfulness. At yan ay nakalagay sa Leviticus 23:9-11, Deuteronomy 26:1-11. Hindi ko na po babasahin, mahaba po yan. So, ito po yung nung pong nakalabas ang Israelites from Egypt, tapos papasok na sila sa lupang pangako, ang land flowing with milk and honey. Ang sabi ng Lord, pag pumasok kayo doon, at nag-ani na kayo, yung unang ani ninyo, dadalhin ninyo sa pari sa templo. At ito'y iwawagay ninyo at sasabihin ninyo ay ganito, ako'y dating, ang aking ama ay Aramean, ganyan, pumasok sa Ehipto, kami ay naghirap doon, pinalaya kami ng Panginoon, dinala kami dito. Ito'y way, this is a way for us to show our gratitude. Ito ang pagka sinabi nating gratitude, meron siyang outward expression. Hindi yung, Lord, thank you. We always do that. Pag nagpe-pray tayo, Lord, thank you, thank you, thank you. But pag sinabi mong gratitude, it's an outward expression. Yung parang ipe-prepare mo yung first fruit mo and you're going to offer it to the Lord. Lord, this is my way of showing you how thankful I am for saving me, for all that you have done for me. Yun po ang ating first fruit. It is a seed of gratitude na pinakikita natin sa Panginoon na talagang sobrang nagpapasalamat kami sa iyo, Lord, dahil sa kabutihang ginawa mo sa aming buhay. That is first fruit. And what else? What is first fruit? A first fruit is a seed promising tomorrow's harvest. Okay po? Pag po tayo'y nagtanim, aasahan po natin may aanihin tayo. Amen po ba? Naalala ko po yung kwenta ni Nanay Sita nung a few weeks back na yung nagtanim siya ng papaya. At yung papaya ayaw niyang pumayag na hindi bubunga yung kanyang tinanim. That is kasi ini-expect po natin that when we sow, meron tayong aanihin. Amen po. And so, a first fruit ay isang binhi na sure tayo na may aanihin tayo. It is promising tomorrow's harvest. Alam mo na meron kang aanihin sa kinabukasan. Kapag sumunod ka sa commandment ni Lord, may blessing. Amen? Kapag pinarangalan mo si Lord, may provision. And so it says dito, petition, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng unang ani ng iyong mga binhi. Provision, kamalig ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay di matutuyuan. Okay? Kanino yun? Okay yun. Sambutin natin yun. Dahil may tinanim ka, Lord, this is my seed. Because I know that you have something for me. You have a great harvest for me. That is first fruit. Amen? Amen po ba doon? Sino may gusto nun? May aanihin siya. Amen. So, that is our offering of first fruit to the Lord. Amen? So, what's next? What is a first fruit? A first fruit is a seed prioritizing tomorrow's harvest. Ezekiel 44:30, ang pinakamainam sa mga unang bunga at lahat ng handog ng Israel ay mauukol sa mga pari. Take note, mauukol. Ibig sabihin, pinaprioritize mo siya. Ibig sabihin, pag dumating siya, hinahanda mo na siya, ito yung best. This is the best that I am going to give to the Lord. Okay? Gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain. Sa gayon, patuloy ko kayong pagpapalain. Okay? You will not eat your seed.
But you will set apart the best portion of your produce because you believe in the promise of the future harvest. Kanaalala ko, nung ginagawa ko to, before ko siya gawin, before ibigay siya sa akin, I remembered na 1 week kaming sarado sa boutique. And then sabi kong ganyan, magpa-first fruit. Kailangan the best yung first fruit namin. Kailangan yung mga ilalabas namin ngayon na mga paninda namin magaganda para talagang marami yung makakagusto at maraming bibili. At para yung first fruit na maibigay namin from the boutique ay talaga yung best, talaga yung masasabi namin na Lord, ito talaga pinaghandaan namin dahil napaka-faithful mo sa aming mga buhay. Amen po. And so I said, pumunta ako kay Ate Marica, kay Pastora Marica gabi. Sabi ko, Pastora, kailangan mapaghandaan natin yung ating first fruit. Why? Because you are prioritizing. Inuuna mo siya. Amen? Yung the best ang gusto mong maibigay. Dahil alam mo, pag binigay mo yung the best kay Lord, the best din ang ibibigay niya sa'yo. Amen? Amen po ba doon? Halimbawa, yung puno ng mangga dyan, yung mga unang yung mga unang labas niya, ang gaganda nung hulma nung mangga. Pero yung mga huli-huli na, parang may bukol-bukol, ganyan. Hindi mo ibibigay yung bukol-bukol. Ang ibibigay mo, yung pinakamaganda, yung una. Bakit? Kasi pag ang itinanim mo ay yung bukol-bukol, asahan mo na yung tutubong mangga at yung bubungahin yan, bukol-bukol lahat. Amen? Amen po ba? Amen. So, kung magbibigay tayo kay Lord at tira-tira ito'y bukol-bukol, ito'y diseased, asahan mo, kapatid, ang makukuha mo, hindi maganda. Amen? But if you give the best, from the first fruits of your produce, you know that the harvest that you are going to reap from the Lord is also the best. Amen? Amen po. Okay po. So, next po. What is a first fruit? A first fruit is a powerful seed. Okay. Bakit po mais? Okay po. Explain ko po yung mais. Ang mais po, may maliit na binhi. Di ba pa? Ang tawag po dyan sa English, kernel of corn. Kernel. Hindi si kernel Kernel, K-E-R-N-E-L. Yan. Kernel of corn. Yan yung binhi ng mais. Ay po. Ate baby humihirit na naman eh. Okay, according to Iowa State University Agronomy Extension, ang tara yung haba, no? Hindi. Kasi po sa Iowa, ito po'y sa US, ito po'y marami po silang taniman ng mais doon. Kaya po yung Iowa State University, pinag-aaralan nila ay mga mais. Yan po, kasi talagang bukirin po sila ng mais. Anyway, so, according to Iowa State University Agronomy Extension, ang isang kernel of corn daw ay may ovule. Yan, para pong sa babae may ovule po tayo, hindi po ba? Yan po yung ibig sabihin, yung pwede siyang ma-fertilize, yung pwede siyang magbunga. Yan po. Ang isang butil ng mais daw ay may ovule. At ang isang ovule ay magpo-produce ng isang ear. Hindi tenga. Yan, ear of corn ang tawag dyan. Yan. So, ang isang ovule daw makakapag-produce ng isang ganyan. Okay. Isang ganun po. Ayan na. Okay po. Ang isang ear of corn ay merong 500 to 1,200 na butil. Yeah, that is according to the Iowa State University. Ano po? So, sa isang ear of corn daw, yung 500 to 1,200, approximately po, pag halimbawa nasa 1,200 siya, 1,000 ovules daw ang po pwedeng ma-produce niyan. So, 1,000 na fertilize na pwedeng magbunga ng ganyan. Ganun po kadami. So, what if all 1,000 ovules are planted? And the all 1,000 ovules will bear 1 ear and another 1,000 ovules each. Ilang ovules po lahat? 1 million po. Ang isang butil could produce 1,000. If 1 ear of corn, lahat ng butil na yan, 1,000 butil na may fertilize, ay itatanim, it will produce 1 million ovules. Palakpakan nga po natin si Lord. What do I mean by this? A first fruit is a powerful seed.
isipin po ninyo yung first fruit ninyo is one ovule of kernel of corn. And you are going to offer it to the Lord. Amen? It could produce 1,000 harvest for you, kapatid. It could produce 1 million harvest for you, kapatid. How great is that? God is powerful. No? Buti lang yan. Pero no, there is greatness in that seal. Okay? Pagkaya yung first fruit mo, kinain mo na kaagad, tapos na, kapatid. Pero pag binigay mo yan kay Lord, tinanim mo yan kay Lord, it will give you financial breakthrough. Amen? Amen. So, I am telling you, first fruit offering is a wise strategy to gain wealth. Amen? Amen. So, here are the 7 blessings o 7 basbas ng handog ng unang ani. O take note ha, powerful seed, may 7 blessings pa. E di 7 million yan, kapatid. Amen. Okay po. So, handa na kayo? Amen. Unang basbas, ang proteksyon at pagbabalot ng kapangyarihan sa lahat ng inyong pag-aari. Okay. Pag sinabing, pakishow nga po yung next picture please. Kita nyo yan? That is the Lord and that is everything that you have. Binabalot niya. Binabalot niya, sobrang balot, sobrang protected. Hindi niya pababayaan na merong mawala dyan at merong mapano dyan. Amen? You shall celebrate the Feast of Weeks. That is the first word of, this is from Exodus 34:22 to 24. Okay? You shall celebrate the Feast of Weeks, that is the first fruits of the wheat harvest, and the Feast of Ingathering at the turn of the year. 3 times a year all your males are to appear before the Lord God, the God of Israel. Kasi po doon sa Israel, 3 beses po ang anihan. Okay? For I will drive out nations before you and enlarge your borders, and no man shall covet your land. When you go up 3 times a year to appear before the Lord your God. So pag daw po in-offer natin ang first fruit natin, no man shall covet your land. Walang tao na magtatangka na kumuha ng kung anong meron sa'yo. Kasi po protektahan yan ng Lord. Amen. First, walang masasayang sa lahat ng inyong mga, ng iyong ari-arian. Wala. Ibig sabihin lahat, hitik yan. Naalala ko po, nung time na meron kaming mali na nabili ni Pastora Marie na titinda. And gusto naming isauli, ipapa-exchange sana namin kung po pwede. Alam nyo, hindi pinaabot ng Lord kinabukasan. Naubos yung mali. Mali yun na, mali sa paningin namin. Mali naming nabili. Naubos yung mali na yon kasi ang daming pumasok sa store at ginustong bilhin yun. Walang nasayan. Bakit? Protected. Protected ng Lord. Okay po? That is because of the first fruit. Okay? Doon kami po na ano namin, talagang ang sinabi namin ni Pastora, dapat the best. Dapat the best yung ibibigay namin first fruit. And so we offered it. And nararanasan namin, minsan feeling namin hindi mabebenta. Tingin namin parang wala na. Pero the day before, or the night before, na inisip namin na papalitan natin, baka pwede nating papalitan, nauubos siya. Hindi siya nasasayang because of the protection of the Lord. Okay, number 2, sasawayin niya ang anumang balakid sa pag-angat mo. Okay. For I will drive out nations before you and enlarge your borders, and no man shall covet your land when you go up. So, I will drive out nations. Siya mismo magpapalayas ng kahit na anong gustong humadlang sa pag-angat mo, kapatid. Okay? Ibig sabihin nito, kung ano yan, kung budol-budol yan, whatever yan, ganyan, pagkalugi yan, no. Sasabihin ni Lord, out you go. Atong aking anak na to, ay faithful sa akin. And I will protect this child of mine. Yan ang gagawin ng Lord. Number 3, palalawigin niya ang iyong territory. So there will be a territory enlargement, a stretching, a lengthening. Amen? Amen. Sabi dyan sa verse 24, you
For I will drive out nations before you and enlarge your borders. Okay, kung may business ka man kapatid, magkakaroon ka ng branch. Amen. Kung meron ka mang trabaho, magkakaroon ka ng promotion, magkakaroon ka ng increase, magkakaroon ka ng bonus. Amen. Hindi lang yung Christmas bonus. Amen. Meron pang mid-year bonus. Hindi lang 13th month pay, 14th month pay, 15th month pay. Para sa iyo yan, kapatid. Para kanino yan? Akin yon. So, naalala ko po ulit, ito po aming butik. Siyempre yung butik namin iaano ko. 'Di ba? Noong una, dito lang kami. Okay? Tapos, ayan na, umabot na kami sa Parola. Nakikilala na kami hanggang Parola. Aba, umabot na kami ng Nueva Ecija. Umabot na kami ng Pampanga. At ang Nueva Ecija, ang Mindoro, nag-iintay sa paninda namin. Praise God. Na talaga sabi lang namin ni Pastora, kailangan dadating ang araw, magba-branch out tayo. Next year, i-extend natin to. Yun pa lang. Pero because of the first fruit, ngayon pa lang ginagawa na ng Lord para sa amin. Amen. Gusto nyo ba yon? O sige, magpa-first fruit po tayo within this month. And i-claim nyo po yon. Amen po. Okay, number 4. Pagkakalooban ka ng langit ng mga supernatural supply. Wow. Okay, pakita mo nga po yung picture. Yan. So dry siya, pero ayan, dumadating yung tubig. Ganyan ang gagawin ni Lord. Feeling mo wala, feeling mo kulang, pero hindi. Sobra-sobra ang gagawin ng Lord sa'yo kasi siya ang magpapadala. So ito ay nakalagay sa 2 Kings 4:42-44. Isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong 6 trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo yan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong, hindi po ito magkakasya sa 100 katao. Iniutos niya muli, ihain ninyo yan sa mga tao sapagkat sinabi ni Yahweh. Mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila yon, kumain ng lahat at nabusog at marami pang natira tulad ng sabi ni Yahweh. Isipin ninyo yon, ilang tinapay daw ang nagawa? 20 tinapay. 20 lang 20. Ang pakakainin ay 100 katao. Nagkasya daw at may natira pa. Okay, ito po yung aking fresh testimony po. Nangyari po ito last week. Alam po ito ng asawa ko. Mangiyak-ngiyak po talaga ako kasi po nung sumweldo po siya sa printing, binigay niya po sa akin yung pera. Although nati po niya yon kasi po first fruit po yun eh. Nati po niya yon kasi meron siya ibang pinaglaanan doon sa 2,000. So, yung yung another 2,000 po binigay po niya sa akin. So, dahil nga po maraming dumadating na blessing, kung saan-saan ko nilalagay yung 2,000 ay yung mga pera na dumadating. Tapos po, nung naisipan ko po na mag-compute na ng natirang pera, kulang ng 2,000. Talagang paulit-ulit ko siyang inahanap, kinumpute. Kulang na lang baligtarin ko yung buong kwarto para lang mahalap yung 2,000, hindi ko po siya mahanap. Talagang gabi po ng Sabado, talagang hindi ako makatulog, isip ako ng isip. Hanggang Sunday morning po, umupo ako dito sa harap dahil nagpe-pray po ako dito pag Sunday morning bago mag-service. Tapos, ang pagpe-pray ko po is the service. Pero hindi ako makapag-concentrate because of that. Kasi sabi kong ganun, hindi ko malaman kung saan napunta. And nung nandito ako, I was crying to the Lord. Sabi ko, Lord, sorry, I am distracted. Sabi kong ganyan. Inimpress ni Lord sa akin, anak, ialay mo na. Sabi niyang ganyan sa akin. Tapos hinawakan ko po, gumanyan po ako. Sabi ko, Lord, I am offering this to you. This is a gesture. This is a prophetic gesture that I am offering to you, that 2,000. Sabi kong ganyan. Ayoko na siyang isipin because I am putting it in your care. Sabi kong ganon.
That is first fruit po. Kasi unang sweldo po yun ni Jay doon sa printing. So, binigay ko, nilatag ko dito sa altar. And I said, I am surrendering this to you because this is yours. This is not mine. Sabi kong ganyan. Alam niyo po, that day, bumalik yung 2,000. Hindi ko po siya nakita. Meron po nagbigay. And hindi lamang po 2,000 ang binalik. May tubo po siya, 50%. Amen po. This is supernatural. Supernatural provision, supernatural blessing. Why? Because the Lord, inuuna niya ang umuuna sa Kanya. Amen. Pagka tinanim mo yung binhi ng first fruit, siya ang magbibigay ng kakaibang experience at breakthrough sa buhay ninyo na hindi ninyo inaasahan. Sino pong gusto ng ganun? Yung feeling niya konti na lang, pero boom, merong isinasabog ang Lord sa kanyang harap. Amen? Sino gusto nung explosive na blessing ng Lord this 2016 sa buhay nila? Amen? You offer your first fruit. Amen? Unfortunately, ang ating... Teka lang po Thank you, Lord. Next slide po, please. Hahanapin ko pa po. Thank you, Lord. Praise God. So, yung next po is kamalig ay laging aapaw, sisidlan ay hindi matutuyuan. At yan po ay makikita sa Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Amen po. So, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyuri tugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na nga matutuyuan. Amen. Doon po sa English version niya nakalagay, your vats will burst with new wine. Bago palagi, kapatid. Hindi ka masisiraan, hindi ka malulumaan kasi bago palagi ang ibibigay ng Lord sa iyo. If you put God first, He will give you the best as well. If you give Him the best, He will give you the best as well. Amen po ba? So, thank you po. Sa pamilya po namin, yan, si Jay, si Nathan, at ako, hindi po kami nauubusan. Sa totoo lang po, kahit po si Nathan, hindi po yan nauubusan. Minsan po, sa tingin ko, magkukulang na. Pero maya-maya, may tatawag, merong magte-text. Yan, lalo si Nathan, grabe ang pagkilos ng Lord sa buhay. Dahil talagang, yung parang minsan sabi ko, kukulangin na yata yung pamasahe. Aba, hindi lang pamasahe ang ibibigay. Pangbaon pa. Amen. Talagang nag-overflow. Yan ang gagawin ng Lord. Sobra-sobra. And that is all glory to God. Kasi, alam nyo yung pag-offer ng first fruit, biyaya yan eh. Biyaya talaga yan. Hingin po ninyo. Dahil pag in-offer ninyo ang first fruit, hindi kayo magkukulang. Sobra-sobra ang ibibigay ng Lord sa inyo. Amen po ba? No, minsan nga sabi kong ganun, parang nabubulukan na kami. And meron din po ako na-learn na secret. Pagka sa tingin mo sobra-sobra siya, mag-pray ka kay Lord sinong bibigyan mo. Kasi ginagamit ka na pala ni Lord nang sa ganon, yung iba ay mabless din sa'yo. So you have to pray for that. Kung sino yung, Lord, sino ba yung gusto mong bigyan ko? Kasi sobra-sobra to. Sobra-sobra to para sa pamilya namin, para hindi kami mabulukan. Amen? Okay, number 6 po, dadaloy ang pagpapala sa buong sambayan. Ayan. So, hindi lang ikaw, kapatid, kahit ang kapamilya mo mararanasan yan. Ezekiel 44:30, ang pinakamainam sa mga unang bunga at lahat ng handog ng Israel ay mauukol sa mga pari. Gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain. Sa gayon, patuloy ko kayong pagpapalain. Okay? So, yun ba yun? Ang sa English po, nakalagay po doon, to cause a blessing to rest on your house.
Okay, pag sinabing to rest on your house, namamahinga siya dun sa bahay, nananahanan na yung blessing sa bahay ninyo. Kaya hindi na lang ikaw kapatid pinagpapala, even yung kapatid mo, even nanay mo, even tatay mo, katulong ninyo, pinagpapala din. Bakit? Kasi yung blessing nakatira na sa bahay ninyo. Amen. Gusto nyo yon? Amen. So that is one of the amazing things of first fruit. It is really a wise decision to offer your first fruit at the start of the year. Okay, number 7. Okay, the last but not the least. Nabasbas ng handog ng unani. Okay, lahat ng inyong tinatangkilit ay pagpapalain. Amen. Okay, ibig sabihin, kung ano man yung umpisahan ninyo, ay pag inumpisahan nyo kay Lord, lahat nung darating pa na gagawin ninyo, si Lord ang magbe-bless. Si Lord ang magpa-prosper. Si Lord ang magmumultiply niyan, kapatid. Amen? He will bring blessings on all of the rest of your increase. Okay? Lahat ng hawakan ng kamay mo na uumpisahan mo ay aayusin niya. Amen. Sabi po Romans 11:16, kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. A first fruit is an offering that is holy in the presence of the Lord, in the sight of the Lord. So kung itong unang ani mo, the best na pinili mo, prioritize mo si Lord, in-offer mo sa Kanya, holy yon. That is a holy offering to the Lord. Therefore, yung pinagkuhanan mo nun, holy din lahat. Lahat ng in-offer mo yon with your hands. Lahat ng hawakan ng kamay mo, holy lahat. Bakit? Sa sight ng Lord, yung kinuha mo na yon na best para sa Kanya ay banal. And therefore, yung kabanalan na yon sakop lahat ng iyong tatangkalikin, kapatid, sa taon na ito. Amen ba? Now, I am challenging all of you. Okay? All of us, meron tayong butil. Tandaan po natin yung kernel of corn na yun. Lahat po meron tayong seed of greatness within each of us. Huwag mong sasabihin kontento ka na sa kinalalagyan mo ngayon, kapatid. Okay? Kasi kapatid, pag sinabi natin, okay na sa akin to, okay na sa akin to, hindi naman nagkakasakit yung aking mga kamag-anak, aking mga okay na sa akin to. Pag sinabi mo yun, kapatid, si Lord ang pinapahiya mo. Bakit? Our God is a great God. Our God is an amazing God. Our God is an awesome God. And so, kung kontento ka na sa kinalalagyan mo, kapatid, parang sinasabi mo, ito lang ang kaya niyang ibigay sa'yo. No, do not be content. Because our God, sabi niyang ganyan, siya daw ang nagbibigay ng lakas sa atin para tayo ay yumaman. Amen? Kung siya ang nagbibigay ng lakas sa atin para tayo ay yumaman, anong yaman meron tayo? Amen po ba? Amen. So, we have to have faith. Okay? Sabi sa Hebrews 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Okay, kung sumasampalataya tayo sa Panginoon, naniniwala tayo, may gantimpala ang mga sumasampalataya sa Kanya. At kung ito ay gantimpala, ito'y hindi basta-basta lang, kapatid. Amen po ba? Okay. And you have to challenge your faith dahil ito ang nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At pag sinabi nating nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, we are honoring God because our faith is the faith na talagang boundless because our God is boundless. Amen po ba? And if we have faith, may assurance tayo.
Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Amen? Because that is not because of us, but because of our Lord. Kasi nga, siya yung nagbibigay ng lakas sa atin. Amen po ba? And so we have the assurance na anuman ang ating gawin, magtatagumpay because of our faith in the one true God. Amen? At pagka po tayo ay merong faith, may assurance tayo, we can claim the promise. At sabi nga po doon, sa Matthew, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Hanggat di daw natutupad ang promise ng Lord. Okay? Ito ay mananatili. Amen? Ibig sabihin, yung sinabi niya kanina sa Deuteronomy 8:18 na tayo ay yayaman, hindi yan titigil, hindi yan magbabago hanggat hindi natutupad, kapatid. Kaya wag kang makintento. Do not be satisfied where you are right now. You have to apply the principles of the Word of God in your life. Amen? Pag in-apply mo yung principles of the Word of God in your life, you are testing the Word of God, you will see the greatness that the Lord can do for your life, kapatid. Do not be satisfied where you are. Huwag mong sasabihin na, ayos na. Ayos ng ganito ang buhay ko. No, that is not the life that the Lord wants for you. Ang gusto ng Lord, yumaman tayong lahat. Kaya tayo binigyan ng Word of God para alam natin kung ano yung gagawin natin. Huwag lang nating basahin. Huwag lang natin tong i-devotion, isulat. Huwag lang natin tong i-preach. Gawin natin, kapatid. At nang sa ganon, makita ng lahat ng tao, merong Diyos na tunay na nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. I have this one last slide to show you. Ay, nawala na. Sabi po doon, sa last slide, work the Word and let the Word do its work in you. Sabi nga po yun, work the Word and let the Word do its work in you. Gawin mo yung salita ng Diyos at hayaan mong ang salita ng Diyos ang gumanap sa buhay mo. Amen? Hindi ikaw, kapatid, ang gaganap. Lalakaran mo lang yan. Pero makikita mo, kamangha-mangha. Sabi ko nga the last time, doon sa isang DGM ko, ang blessing laging nandyan. We are always blessed in our lives. Yung gumising ka lang sa umaga, it's a blessing. But if you want to experience the miracles of God, challenge your faith. Make a bigger step of faith. Okay? Wala kang i-risk. Actually, kapatid, sabi ko nga, walang masasayang. Walang masasayang sa ihahakbang mo sa pananampalataya. Dahil pag ang pinagkapitan mo ay ang Diyos, ang lakas niya ay nasa iyo. Ang kapangyarihan niya nasa atin. We have a seed of greatness within us. We can multiply up to 1,000, up to 1 million, up to 7 million, up to the decamillion. We can do that. Why? Because we have a God who is so great. Amen po ba? Amen. So, I am challenging you. January is first fruit month. So, starting next week, we are going to offer our first fruits. Amen. It should be the best. Okay po? It should be the best po talaga. Amen. Because this is a great seed to offer to the Lord. Up until the end of January, we can offer our first fruits. Amen po ba? Amen. So, sino po dito mag-offer ng first fruit niya? Parang hindi masyado. The Lord be with all of us. And kapatid, hingin mo ang biyaya. Bakit? Kasi this is important.
this is not just important for us. This is important for the Lord. At tandaan po natin, hindi ang Lord ang nangangailangan. Tayo po. Tayo po ang nangangailangan. Amen po ba? So, next week, we're going to offer our first fruits. And when we offer this, we are going to pray for greatness in our financial areas na ating buhay. Amen po ba? Amen.